Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang napakamahiwaga at nakakapangilabot na kaganapan sa isang tahimik na bayan sa Palawan. Bakit nga ba tuwing gabi ay umiiyak na walang patid ang 7 gulang na bata tuwing dinadala siya ng kanyang ama sa kwarto ng kanyang pumanaw na ina? Anong misteryo ang nagtatago sa kadiliman ng silid na iyon na nagdulot ng labis na takot sa musmos na bata? Kaya naman bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba kung makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa gitna ng luntiang kagubatan at tahimik na baybayin ng Palawan, nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa matitibay na kahoy na hardwood at pawid. Dito nakatira ang pamilya ni Moymoy kasama ang kanyang 2 anak. Si Isaac, isang masipag na binata na tumutulong sa pangkabuhayan ng pamilya. At si Lito, ang 7 taong gulang na bunsong anak. Sa panlabas na anyo, tila isang simpleng pamilya lamang sila na nagsusumikap sa araw-araw. Subalit sa ilalim ng kanilang bubungan ay may nakatagong lungkot at patong-patong na misteryo na unti-unting lumilitaw. Ilang taon na ang nakalilipas nang pumanaw ang asawa ni Moymoy dahil sa isang tragikong aksidente sa kalsada habang papauwi mula sa bayan. Ang kaganapang iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng buong pamilya. Kasabay nito, ilang buwan lamang ang nakakalipas, hiwalay pa sa kaganapan ng aksidente. Misteryoso ring nawala ang ina ni Moymoy na si Aling Bining. Bigla na lamang itong hindi nahanap sa kanilang nayon at walang sino man ang nakakaalam kung saan ito napadpad. Sa kabila ng mga suliraning ito, sinusubukan ni Moymoy na itaguyod ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagsasaka at pagtitinda ng mga uling isda. Ngunit kamakailan lamang, isang kakaibang pagbabago ang napansin ng pamilya sa bunsong si Lito. Ama, napapansin ko po nitong mga nakaraang gabi. Tila hindi mapakali si Lito. Bakit po tuwing sasapit ang 9:00 ng gabi, ay nagsisimula na siyang manganig sa takot? Ewan ko ba, Isaac? Baka naman naninibago lang ang kapatid mo o kaya ay nakakaramdam ng lungkot dahil wala na ang inyong ina. Ginagawa ko naman ang lahat para maiparamdam sa kanya na ligtas siya rito sa ating bahay. Subalit ang kakaiba sa kilos ni Lito ay hindi lamang simpleng pag-iyak ng isang bata. Tuwing gabi, kapag kukunin ni Moymoy ang kamay ng bata upang dalhin ito sa gitnang kwarto, ang lumang silid ng kanyang pumanaw na ina ay biglang mag-iiba ang reaksyon ng bata. Nagsisimula itong pumalaga, magsisigaw at luwa ang tititig sa pinto ng silid na iyon. "Huwag po! Ama! Ayoko pong pumasok sa silid na iyan! Ayoko po roon!" Lito anak, bakit ka ba natatakot? Kwarto ito ng iyong ina. Dito tayo matutulog ngayong gabi dahil mas presko ang hangin dito galing sa bintana. Walang anumang mananakit sa iyo rito. Hindi po, Ama. May tao po sa loob. May nakatitig po sa akin mula sa dilim. Nakakarinig po ako na may hinang humihinga sa loob ng aparador. Sa tuwing babanggitin ng bata ang tungkol sa lumang aparador na nakalagay sa sulok ng silid, natitigilan si Moymoy. Ang aparador na ito ay gawa sa mabigat na nara, may mga nakaukit na disenyo at napapalamutian ng lumang salamin. Ito ang natatanging kasangkapan na naiwan ng pumanaw nilang ina at hindi kailanman binuksan o ginagalaw mula nang mangyari ang aksidente. Ama, marami na ring beses na narinig ko si Lito na umiiyak ng ganito. Sigurado po ba kayong walang anumang hayop o daga sa loob ng kwarto na nagiging sanhi ng kanyang pagkagulat? Baka naman may mga pusa lang sa bubong na nakalilika ng ingay. Baka nga, Isaac. Walang anumang masama rito. Ang aparador na iyan ay matagal nang nakalakat na kasusi. Walang laman yan kundi mga lumang damit at gawain kami ng inyong ina
na hindi ko pa kayang pakialaman dahil sa labis na pangungulila. Sa kabila ng pagpapaliwanag ng ama, hindi pa rin napapakali si Isaac. Napapansin niya matinding panginginig ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi ito tulad ng karaniwang pagmamaktol ng bata kapag ayaw matulog. Ang mga mata ni Lito ay puno ng totoong sindak. Para bang may nakikita siyang isang bagay na hindi nakikita ng iba. Kuya Isaac, maniwala ka sa akin. Tuwing patay ng ilaw, nakikita ko ang pinto ng aparador na unting-unting nagbubukas ng bagya. May kumakoy sa akin mula sa loob. Ayoko na po rito. Ang mga salitang iyon ng bata ay nagdulot ng kakaibang panginginig sa kalamnan ni Isaac. Tumingin siya sa gubat sa labas ng bintana habang umaampas ang malakas na hangin ng Palawan sa mga dahon ng puno. Ang gabi ay napakatahimik at ang tanging naririnig lamang ay ang atungal ng hangin at ang mahihina ngunit tuloy-tuloy na hikbi ni Lito. Ama, baka mas mabuting sa kabilang kwarto na muna kami matulog ni Lito ngayong gabi. Mukhang labis na nababalisa ang bata kapag narito siya sa silid na ito. Hindi na kailangan ni Isaac. Kailangan niyang matutunang harapin ang kanyang takot. Hindi natin pwedeng iwanan na lamang na abandonado ang silid na ito dahil lang sa mga katang isip. Ako ang tatabi sa kanya ngayong gabi upang makita niyang walang dapat katakutan. Pumasok si Moymoy sa silid kasama ang umiiyak na si Lito. Dahan-dahan niyang inihiga ang bata sa kama at pinatay ang lampara sa mesa. Sa pagkamatay ng ilaw, ang silid ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Maliban sa manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa bintana at tumatama sa gitna ng silid, lalo na sa malaking lumang aparador sa sulok. Ilang minuto lang ang nakalipas habang nakahiga si Moymoy sa tabi ng kanyang anak. Ramdam niya ang patuloy na pag-alog ng katawan ni Lito. Ang bata ay nakatitig ng diretso sa dilim. Nakatuon ang mga mata sa pinto ng aparador na iyon. Biglang nagbago ang amoy sa loob ng kwarto. Ang dating amoy ng lumang kahoy at sampagita ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaiba at mabigat na amoy na tila nagmumula sa sulok ng silid. Ama, amoy niyo po ba yun? Nagpaparamdam na naman siya. Matulog ka na, Lito. Walang anuman dyan. Sinat lang yan ang hangin sa labas. Ngunit bago pa matapos ni Moymoy ang kanyang salita, isang mahinang tunog ang narinig ng dalawa mula sa loob ng silid. Isang tunog na parang may nagkakasulat sa loob ng kahoy na aparador. Isang kaluskos na tila nagmumula sa ilalim ng mga nakatagong damit. Dito na mas lalong nagwala sa pag-iyak ang batang si Lito. Dahilan upang mabilis na pumasok si Isaac sa silid dala ang isang bagong sinding lampara. Ama, narinig kong sigaw ni Lito mula sa labas. Ano po ang nangyayari rito? Sa pagliwanag ng lampara sa loob ng kwarto, ang lahat ay natigil. Ang matinding amoy na nagmumula sa sulok ay mas lalong naging maliwanag sa kanilang pang-amoy. Tumingin si Isaac sa kanyang ama at sa kauna-unang pagkakataon, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Isang mukhang puno ng pagtataka at hindi maipaliwanag na takot habang nakatitig sa pinto ng lumang aparador na bagyang nakaangat ng ilang pulgada. Nabalot ng matinding katahimikan ang silid habang ang liwanag ng lampara ni Isaac ay lumilika ng mahabang anino sa dingding. Ang mabigat at hindi maipaliwanag na amoy sa loob ng kwarto ay mas lalong tumindi. Dahilan upang mapatakip ng ilong ang binata. Si Lito naman ay nakasiksik sa likod ng kanyang ama habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha at ang panginginig ng kanyang maliit na katawan. Ama, ano po ang amoy na ito? Hindi po ito amoy ng lumang kayo imbak na damit lamang. Tila may nabubulok sa loob ng kwartong ito. Isaac, pumatay ka muna ng usok o buksan mong bintana. Baka may pumasok lamang na patay na daga o anumang hayop sa ilalim ng sahig o sa mga sulok.
Mabilis na lumapit si Isaac sa bintana upang buksan ito ng tuluyan. Ang malamig na hangin mula sa kagubatan ng Palawan ay pumasok sa silid. Ngunit hindi nito kayang alisin ang mabigat na amoy na tila nakakapit sa bawat sulok ng silid na iyon. Habang naglalakad si Isaac pabalik sa gitna ng kwarto, ang kanyang mga mata ay muling napatuon sa lumang aparador. Ama, pansinin niyo po, nakaangat po ng bagya ang pinto ng aparador. Di ba po sabi ninyo'y nakatalaib ito at wala sa inyong susi nitong mga nakaraang buwan? Ha? Baka naman hindi lang naisara na maayos noon pa man, Isaac. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Lumapit si Isaac sa aparador. Habang lumalapit siya, lalong nagiging malinaw sa kanya na ang mabigat na amoy ay nanggagaling mismo sa pagitan ng magkabilang pinto ng kasangkapang iyon. Nakatitig si Lito sa kanyang kuya mula sa kama. Hawak ang braso ng kanyang ama sa sobrang takot. Kuya Isaac, huwag mong bubuksan. Sabi ko sa'yo, may kumakalas ko sa loob tuwing gabi. May nakatira dyan sa dilim. Sa kabila ng babala ng kanyang nakababatang kapatid, dahan-dahang inabot ni Isaac ang hawakan ng aparador. May lakas ng loob ang binata. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang malabig na pawis sa kanyang noo. Nang hawakan niya ang tanso na hawakan ng pinto, naramdaman niyang tila may kakaibang lamig na dumadaloy mula sa kahoy. Ama, kailangan natin itong buksan at suriin. Hindi pwedeng ganito gabi-gabi na natatakot si Lito. Kung may nakapasok man dito ngayop, kailangan mailabas natin. Mag-ingat ka, Isaac. Kung ayaw mabuksan, huwag mong ipilit. Ang aparador na yan ay mahalaga sa akin dahil yan ang huling pamanang naiwan ng inyong ina bago siya mawala sa atin. Hinila ni Isaac ang pinto ng aparador. Sa unang hila, umingit ang lumang bisag granito. Isang tunog na nagpataas ng balahibo ng lahat ng nasa loob ng kwarto. Dahan-dahang bumukas ang pinto at sa tulong ng liwanag ng lampara, naisagwal ang loob nito. Ang unang nakita ni Isaac ay ang mga lumang damit na nakabitin, mga barot saya at mga lumang damit ng kanilang pumanaw na ina na maayos na nakagapos sa mga palaman. Ngunit sa ilalim ng mga nakabitay na damit, sa kadiliman ng pinakaibaba ng aparador, may nakatumpok na malaking telang nababalot at nakatali ng matibay sa lubid. Ano ito? Bakit may nakabalot na ganito kalaking tela sa ilalim ng aparador? Ama, pinalitan niyo po bang laman nito kamakailan? Wala akong ginagalaw dyan, Isaac. Sabi ko sa iyo, hindi ko binubuksan ang aparador na iyan mula nang mawala ang iyong ina. Lumuhod si Isaac upang masuriin ang nakatagong balutan sa ilalim. Habang ibinababa niya ang lampara upang maging malinaw sa paningin, napansin niya ang isang bagay na nagpalamig sa kanyang dugo. May tuyong likido na nakamarka sa sahig ng aparador at ang amoy na nagmumula sa balutan ay napakatindi. Halos hindi na masikmura ng sinuman. Ama, ayoko na po. Umiiyak na naman ang boses sa loob. Napatingin si Isaac sa kanyang ama na ngayon ay dahan-dahan ding lumalapit sa aparador. Ang mukha ni Moymoy na dating mahinahon ay tuluyan ang napalitan ng matinding pagkagulat at panginginig. Tila ngayon lamang din niya naisip kung ano ang posibleng nakatago sa loob ng sarili nilang bahay. Ama, hawakan niyong lampara. Bubuksan ko ang tali ng balutan na ito. Kailangan nating malaman kung ano ang narito. Hawak ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahang ginupit ni Isaac ang lumang lubid na nakatali sa makapal na tela. Sa bawat pagputol ng lubid, ang amoy ay lalong nagiging masangsang. Nang tuluyang mahawi ang unang patong ng tela, napasinghap ang binata. Sa ilalim na makapal na tela, sumambulat sa kanilang mga mata ang hindi maipaliwanag at nakakapangilabot na katotohanan. Hindi ito patay na hayop at hindi rin ito simpleng mga lumang gamit lamang.
Ang nakatago sa pinakagitna ng aparador ay ang mga labi ng isang tao. Isang bangkay na matagal nang nakatago at unti-unting natutuyo sa loob ng madilim na kasangkapan. Diyos ko, Ama, may tao sa loob ng aparador. Sa matinding gulat, napaatras si Isaac at naisampa ang lampara sa mesa. Napasigaw sa takot ang batang si Lito habang napahawak sa kanyang ulo. Si Moymoy naman ay natulala. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita habang ang sinag ng buwan at liwanag ng lampara ay tumatama sa tuyong buhok at mga natitirang labi ng nawawalang tao. Paanong nangyari ito? Sino naglagay sa kanya rito? Ngunit habang mas maiging pinagmamasdan ni Isaac ang balutan, may napansin siyang isang pamilyar na gamit na nakasuot sa leeg ng bangkay. Isang lumang kwintas na gawa sa kahoy at pilak. Isang kwintas na kilalang kilala ng buong pamilya. Ama, ang kwintas na ito. Ito ang kwintas ni Lolo Bining. Ang lola ng pamilya, si Aling Bining na ilang buwan nang misteryosong nawawala sa kanilang bayan sa Palawan at walang makatukoy kung saang napadpad, ay nasa loob lamang pala ng kanilang sariling bahay. Nakatago sa loob ng lumang aparador ng pumanaw nilang ina. Ang matinding katotohanan ito ay tuluyang nagpanginig sa buong pamilya. Paano napunta rito si Lola Bining? At sino ang may gawa ng ganitong kababalagan sa loob ng kanilang tahanan? Ang natuklasang lihim sa loob ng aparador ay nagdulot ng matinding pagkabigla at takot sa buong bahay. Ang gabi na dating tahimik sa baybayin ng Palawan ay napalitan ng sigaw ng pigati at matinding pagtataka. Si Isaac ay nakatayo pa rin habang nakatitig sa pinto ng aparador. Hindi makagalaw sa kinatatayuan dahil sa matinding gulat. Ama, si Lola Bining ito. Si Lola na matagal na nating hinahanap. Paanong nangyari na andito siya sa loob ng kwartong ito? Sinong gumawa nito sa kanya? Napalood si Moymoy sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatakip sa kanyang mukha. Hindi niya kayang titigan na matagal ang napanood na nakatagong labi ng kanyang sariling ina. Si Lito naman ay patuloy sa pag-iyak sa sulok ng kama. Balot ng takot at panginginig dahil ang kanyang kinatatakutan gabi-gabi ay isa palang totoong bangkay na matagal nang nakatago sa kanyang tabi. Sabi ko na sa inyo, may tao dyan. Bakit hindi niyo ako pinaniwalaan nung una pa lamang? Humarap si Isaac sa kanyang ama. Ang galit, takot at pagtataka ay nagsama-sama sa kanyang dibdib. Maraming tanong ang pumasok sa kanyang isip. Mga tanong na tanging ang mga taong nakatira sa bahay na iyon ang makakasagot. Ama, magtapat ka sa akin. May alam ka ba rito? Paanong napunta si Lola sa aparador ng aking ina? Kayo lang ni Lola at kami ni Lito ang nakatira dito ng pumanaw si ina. Sino ang huling nakakasama ni Lola bago siya nawala? Isaac, paano mo naisip na magagawa ko yun sa sarili kong ina? Mahal ko ang aking ina. Noong araw na nawala siya, umalis ako para magtinda ng isda sa bayan. Nang umuwi ako, wala na siya rito at akala ko'y naglalakad-lakad lang sa kapitbahay hanggang sa hindi na bumalik. Pero ama, ang susi ng kwartong ito at ng aparador na ito ay sa inyo lang nakatabi. Walang ibang pumapasok sa silid na ito dahil ayaw ninyong pakialaman ng mga gamit ni ina. Paanong may papasok ang katawan ni Lola rito nang hindi nyo namamalayan? Ang tanong ni Isaac ay nag-iwan ng mabigat na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang katotohanan ay tila isang masalimuot na puzzle na hindi nila maikakabit-kabit. Habang nagtatalo ang dalawa, napansin ni Isaac na may isang lumang tala-arawan o notebook na nakasingit sa gilid ng balutan sa ilalim ng aparador. Isang tala-arawan na may bagyang patak ng tuyong tinta. Ano pa ito? May sulat sa ilalim ng aparador. Dahan-dahang inabot ni Isaac ang lumang notebook. Bagyang punit-punit ang mga pahina nito at talatang matagal nang nalagyan ng alikabok. Nang buksan niya ang unang pahina, nakilala niya agad ang sulat kamay.
Ito ay ang sulat kamay ng kanyang pumanaw na ina bago tumaaksidente nung bata pa si Isaac. Huwag mong basahin yan, Isaac. Gamit yan ng iyong ina. Igalang natin ang kanyang mga naiwang alaala. Hindi, ama. Kailangan kong basahin ito. Baka dito nakatago ang sagot kung bakit nangyari ang lahat ng ito. May kaugnayan bang pagkamatay ni ina sa pagkawala ni Lola Bining? Binuksan ni Isaac ang mga huling pahina ng notebook sa ilalim ng liwanag ng lampara. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, ang kanyang mga mata ay lalong lumaki sa gulat. Ang nakasulat doon ay mga pahiwatig ng matinding away at lihim sa pagitan ng pamilya bago pa man mangyari ang aksidente ng kanyang ina maraming taon na ang nakalilipas. Hindi ko na kayang itago ang katotohanan. May malaking lihim ang pamilyang ito na gustong ibaon sa lupa. Kung may mangyari man sa akin, hanapin niyo ang katotohanan sa lugar kung saan nakatago ang aming nakaraan. Basa ni Isaac sa tala-arawan. Ama, anong ibig sabihin nito? Bakit isinulat ito ni ina bago siya pumanaw? Anong limang tinutukoy niya? Napatingin si Moymoy sa kanyang anak. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila pinalilipasan ng matinding takot at guilt. Lumapit si Isaac sa kanyang ama. Determinadong malaman ang buong katotohanan sa kabila ng gabi ng pangingilabot. Ama, magsalita ka. Hindi na ito simpleng takot lang ni Lito. May patay na tao sa aparador ng ating bahay at may nakasulat na lihim ang aking ina. Anong nangyari sa pamilya natin nung bata pa ako? Sa kabila ng matinding gabi at sa gitna ng malamig na hangin ng Palawan, nagpatuloy ang pagbubunyag ng mga nakakagulat na kaganapan. Ang nakatagong bangkay ni Aling Bining sa loob ng aparador ay simula pa lamang ng isang mas malalim na misteryo na nag-ugat maraming taon na ang nakakalipas. Habang nakatayo si Isaac sa harap ng kanyang ama, pilit niyang hinahanap sa mga mata nito ang sagot. Si Moymoy naman ay dahan-dahang tumayo. Pilit na pinakakalma ang kanyang sarili habang nakatingin sa nakabuklat na aparadora. Isaac, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin ilalabas ang labi ng inyong lola nang hindi tayo napagbibintangan ng mga tao sa bayan. Hindi ako papayag na itago na naman natin ito. Matagal nang nawawala si Lola Bining. Ang buong bayan ay naghahanap sa kanya noong isang taon, habang ang kanyang bangkay ay narito lang pala sa loob ng aparador ng kwarto ni ina. Kailangan natin tumawag ng otoridad at ipaliwanag kung anong nangyari. At tingin mo ba paniniwalaan tayo ng pulisya? Tingin mo ba paniniwalaan nilang wala tayong kinalaman kapag nakita nilang nasa loob ng ating aparador ang bangkay ng sarili kong ina? Ang iisipin nila ay tayong pumaslang sa kanya. Napatigil si Isaac. May katotohanan ang sinasabi ng kanyang ama. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa Palawan, ang ganitong uri ng kaganapan ay mabilis na ikakalat ng mga tao. At ang unang paghihinalaan ay ang mga nakatira sa mismong bahay. Pero ama, paano napunta si Lola sa loob ng aparador? Kung hindi ikaw at hindi ako, sino ang huling pumasok sa kwartong ito? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang nagsalita ang batang si Lito mula sa kama. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat upang marinig ng dalawa. Kuya, naaalala ko nung gabi bago mawala si Lola Bining. Mabilis na lumapit si Isaac sa kanyang nakababatang kapatid at tinawakan ang mga balikat nito. Lito, anong naaalala mo? Magsalita ka. Huwag ka matakot. Walang mananakit sa'yo. Nung gabing iyon, nag-aaway sila ni ama at ni Lola Bining dito sa kwarto. Narinig ko si Lola Bining na nagsasalita tungkol sa lumang aparador at sa susi na nakatago sa ilalim ng sahig. Pagkatapos noon, narinig ko ang isang malakas na kalabog at nung magising ako sa umaga, wala na si Lola Bining.
Tumingin si Isaac sa kanyang ama nang may matinding pagdududa at gulat. Ang mga salita ng 7 taong gulang na bata ay nagdulot ng matinding lamat sa tiwala ni Isaac sa kanyang sariling ama. Ama, totoo bang sinasabi ni Lito? Nag-away kayo ni Lola nung gabing iyon? Hindi ganyan na nangyari. Nagkakamali si Lito. Ang bata ngayon ay bata pa. At kung ano-ano ang naaalala. Magsabi ka ng totoo. Dahil kung hindi ka magtatapat ngayon, ako mismo ang pupunta sa bayan para magtawag ng tulong at ipasuri ang kwartong ito sa mga pulis. Napatingin si Moymoy sa kanyang panganay na anak. Nakita niya ang matinding determinasyon sa mga mata ni Isaac. Walang daan para tumakas sa katotohanan. Huminga ng malalim si Moymoy at sa kauna-unang pagkakataon, ang kanyang matatag na tayo ay tuluyang bumagsak habang bumubuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Isaac. Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya ang nangyari nung gabing iyon. Ang pag-amin ni Moymoy ay nagdulot ng matinding katahimikan sa loob ng silid. Ang luntiang kagubatan ng Palawan sa labas ay tila nakikinig din sa mabigat na katotohanang kasalukuyang naisisiwalat sa loob ng lumang bahay. Magsalita ka, ama. Ano ang totoong nangyari kay Lola Bining? At anong kinalaman ng aparador na ito? Noong gabing iyon, nalaman ni Bining ang isang lihim na matagal nang itinago ng iyong pumanaw na ina. Ang aparador na ito, hindi lang ito simpleng lalagyan ng damit. May nakatagong double wall o lihim na pader. Sa likod nito kung saan itinatago ng iyong ina mga mahalagang papeles ng ating lupain at ang mga lumang ari-arian ng pamilya na gustong kunin ng ibang tao. Nag-away kami ni Bining dahil gusto niyang buksan ang aparador at kunin ang mga papeles upang ibenta ang lupa ng walang paintulot ko. Sa gitna ng aming pagtatalo at pag-aagawan sa susi, naisulat at naisara niyang aparador ngunit sa matinding galit at aksidente, nawalan siya ng balanse at nabagok ang kanyang ulo sa gilid ng matigas na nara. Diyos ko, aksidente. At sa halip na humingi ka ng tulong sa ospital o sa pulisya, itinago mo ang kanyang katawan sa loob ng aparador. Natakot ako, Isaac. Natakot ako na isipin ng mga tao sa bayan na pinatay kong sarili kong ina para sa lupa. Lalo na't nakatira tayo sa malayo at walang ibang saksi. Nabalot ako ng matinding sindak at kawalan ng pag-asa. Kaya sa gitna ng kadiliman ng gabi, ibinalot ko ang kanyang katawan sa tela at itinago sa ilalim ng aparador kung saan walang pumapasok na tao. Lumapit si Isaac sa pinto ng aparador. Ang matinding katotohanan ay tuluyan ng naging malinaw. Ang dahilan kung bakit umiiyak at natatakot si Lito tuwing dinadala siya sa kwarto ay hindi dahil sa kababalaghan o katang-isip lamang, kundi dahil sa matinding aura ng takot, kasalanan at ang totoong nakatagong labi ng kanilang lola na nagpapaalala sa trahedya ng pamilya. Ama, ang ginawa mo ay isang malaking pagkakamali. Hindi natin pwedeng ibaon ang katotohanan sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang takot na nararamdaman ni Lito gabi-gabi ay ang parusa ng ating konsensya sa hindi paglabas ng katotohanan. Ano lang gagawin natin ngayon, Isaac? Masisira ang ating pamilya. Gagawin natin ang tama, ama. Bukas na bukas din, sa paglabas ng araw, pupunta tayo sa kapitan at sa pulisya. Isisiwalat natin ang buong katotohanan tungkol sa aksidente at ibibigay natin kay Lola Bining ang maayos at disenteng libing na nararapat sa kanya. At ikaw, ama, kailangan mong harapin ang pananagutan sa batas upang tuluyan ng makalaya ang ating pamilya sa matinding takot sa lihim na ito. Sa pagtatapos ng gabing iyon, dahan-dahang isinarang muli ni Isaac ang pinto ng aparador. Kinuha niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Lito at niyakap ito ng maigpit. Sa kauna-unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, tumigil sa pag-iyak ang batang si Lito. Tila naramdaman ng bata na ang kadiliman at ang nakatagong misteryo sa loob ng silid ay tuluyan ng nahawian ng liwanag. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw sa baybayin ng Palawan, dumating ang mga otoridad sa bahay ni Moymoy.
Isiniwalat ang lahat ng kaganapan at sa dulo ng mahabang proseso, naging maayos at mabiyaya ang paghahatid sa huling hantungan kay Aling Bining. Bagamat tumarap sa legal na proseso si Moymoy para sa kanyang pagkakamali, ang pamilya ni Isaac at Lito ay tuluyan ang nakakita ng kapayapaan sa kanilang tahanan. Malaya na mula sa nakapapangilabot na lihim sa loob ng lumang aparador. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa kwentong ito dito sa Tamokski TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang mga kapanapanabik at nakakabighaning kwento araw-araw. Naway pagpalain kayo ng may kapal at magkaroon ng isang ligtas at mapagpalang araw sa inyong lahat. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.